Iglesia ni Cristo mga kababayan, rumesbak kay VP Sara Duterte at magsasagawa umano ng malawakang rally mga kababayan para tutulan ang ginagawa ngayong impeachment laban kay VP Sara Duterte mga kababayan. So grabe itong suporta na ginawa ng Iglesia ni Cristo mga kababayan, no? Dito kay Vice President Sara Duterte, at yun nga ay hindi na nila nagustuhan ang mga pangyayari ngayon mga kababayan, no? Na kaguluhan na ginagawa ngayon ng Marcos administration na ipa-impeach itong si VP Sara Duterte mga kababayan. So ayan, panoorin natin ito, at sa mga bago pa lang, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang bell button mga kababayan para lagi kang updated sa mga videos nating ina-upload. So ayun mga kababayan, panoorin natin ito. Malawakang rallying kinakasan ng Iglesia ni Cristo bilang pagkontra sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Pabor daw ang Iglesia sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag ituloy ang impeachment. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Patunay lamang na weak leader itong si President Bongbong Marcos mga kababayan, no? Dahil ikaw ang leader tapos sinabi mo nang huwag niyong gawin yan, pero ginawa pa rin ng kanyang mga alipores mga kababayan. O walang respeto at weak leader nga mga kababayan, no? Nasa likod ni Vice President Sara Duterte ang Iglesia ni Cristo, o kontrahin daw nila ang mga impeachment complaint laban sa bise sa pamamagitan ng malawakang rally. Grabe mga kababayan, kokontrahin ng Iglesia ni Cristo ang mga ang impeachment complaint mga kababayan, no? So grabe, alam nyo naman kung gaano karami itong Iglesia ni Cristo, at hindi lang yan ang mga supporters ni VP Sara Duterte, pati na ang Visayas at Mindanao at ibang mga Pilipino saan mang sulok ng mundo mga kababayan. History in the making nga ang mga Duterte mga kababayan, no, na nung eleksyon ay nilandslide ang mga kalaban. Kaya mga kababayan, etong Iglesia ni Cristo ay niresbakan, no, rumesbak at nasa likod kay VP Sara Duterte mga kababayan para tutulan itong impeachment na isinampa ng mga alipores ng Marcos administration mga kababayan. Inanunsyo yan sa programang Saganang Mamamayan ng Net25. Ang mga kapatid po sa iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Ayon sa naghahanda INC, na sila mga pabor kababayan, sila no? sa naunang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na aksaya lang sa oras ang impeachment, kaya hindi na ito dapat pang gawin. Ang Iglesia ni Cristo Hindi lang aksaya sa oras, aksaya sa pera ng taong bayan, no? Kasi ang ginugugol nila, yung pondong ginagamit dyan sa pag i-impeach nila at yung mga hiring-hiring na wala namang silbi mga kababayan, ay galing sa pondo ng taong bayan, galing sa taxes. ay pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, no? Ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Ngayon pa lang daw, ikinakasana ng Iglesia ang kanilang rally sa iba't ibang lugar sa bansa. Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-oorganisa na po ang mga lokal sa buong iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Pabor kami sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment. Dalawang No to reklamong impeachment. impeachment na ang isinampa sa Kamara laban kay VP Sara dahil yan sa pagbabanta niya kay Pangulong Marcos at dahil din sa paggastos ng bise sa milyon-milyong pisong confidential funds. Para saan ba yung confidential funds mga kababayan? Natural gagastusin yan dahil pondo yan, no? Ng taong, pondo yan ng, na dapat gastasin para sa ikauunlad ng nasasakupan niya mga kababayan, yung DepEd, no? So marami naman tumanggap noon na mga iba't ibang sangay ng ating gobyerno. At ang confidential funds nga mga kababayan ay halos lahat ng ahensya ng gobyerno meron yan. Maliit pa nga lang yan kay President Bongbong Marcos, bilyon ang winaldas na confidential funds. Nagbabalita Pero mula wala sa tayong frontline. nakikitang improvement mga kababayan o proyekto ng ating presidente. Mas lalo lang lumobo yung utang ng Pilipinas pero wala kang nakikitang proyekto ng ating gobyerno
ngayon mga kababayan, dahil kung may nakikita kayong mga ginagawa ngayon ay proyekto pa yan ni dating President Bongbong Marcos mga kababayan. Yung mga inaayos na tulay, yung mga ginagawang mga overpass ngayon ay kay President Duterte pa yan mga kababayan, no? Sa mga hindi nakakaalam. So, nasaan nga ba yung pondo? Sabi nga ni dating President Duterte, nasaan yung ginto? Nasaan yung pondo ng Maharlika Funds? Yung GSIS at PhilHealth, nasaan? Ang mga bilyong pera na tumahimik lang dahil sila ang nasa administrasyon ngayon. No? Mga kababayan. At eto nga mga kababayan, nanindigan ang Malacanang mga kababayan, no? Malinaw ang naging pahayag Na hindi suportado nga talaga ni PBBM ang impeachment laban kay BP Sara Duterte at hindi si President Bongbong Marcos ang nasa likod nito mga kababayan, no? Yan ang kanilang panindigan. ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa kanyang pagtutol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang iginiit ni Executive Secretary Lucas Bersamin matapos maghain ng consolidated impeachment complaint ang ilang civil society groups sa Kamara laban kay VP Sara. Impeachment, the statement of the President is unambiguous na wala kaming kinalaman dyan and we are not going to encourage that. Ayon kay ES Bersamin, walang kinalaman ang Malacanang sa naging aksyon na ito laban sa Vice Wala daw Presidente. kinalaman, mga kababayan, Partikular no? na ang banta ng pagpapaalis sa pwesto Niwala nito ba kayo dyan sa mga kababayan na walang kinalaman sila dito sa impeachment nito? Sila, hindi sila ang nasa likod ng impeachment na ito? Saan ba kumukuha ng pondo ang mga alipores na to mga kababayan kung walang nasa likod Pagitan nitong ng impeachment. impeachment? So any suggestion na political yan or instigated by our side, no, that is never true. Ayon kay House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson Congressman Joel Chua, hindi pa niya matitiyak kung susuportahan ng mga mambabatas ang naturang inihaing impeachment complaint. Well, sa ngayon, hindi ko pa masasagot yan dahil sa ngayon talaga, sa totoo lang, very busy ang mga congressman, hindi lang sa Congress, pati sa mga kanya-kanyang district dahil alam naman natin, by next year talagang campaign period na. Busy sa kanilang district mga kababayan. Busy sa paghahanap ng pondo mga kababayan o pambiling boto. Ayun, tatandaan nyo mga kababayan, no? Ang daming sa lugar nyo ba, sinisira na rin ba yung mga kalsada? Kasi nga mag-e-eleksyon ng mga kababayan, dyan sila kukuha ng pondo, no? Sa oras na Sa tuwing eleksyon mga kababayan, nasisira talaga yung mga kalsada. matanggap ng House Speaker ang verified impeachment complaint, may hanggang 10 araw na session days siya upang maisama ito sa order of business at 3 araw pang session days upang mai-refer naman sa House Committee on Justice. Sa December 18, nakatakda ang session break naman ng Kongreso. Nel Maribuhok. So ayun mga kababayan, no, pagka nangyari nga yung impeachment na yan mga kababayan, no, yung Iglesia ni Cristo mga kababayan ay nagpakita na ng suporta dito kay BP Sara Duterte mga kababayan, no, at niresbakan nga ang ating Vice President mga kababayan, no. Ayaw ng Iglesia ni Cristo ang mga ginagawa ngayon ng administrasyon. Kaya nagpakita na sila ng suporta mga kababayan. Panigurado mga kababayan kung itutuloy nila, malaking gulo ang mangyayari dito mga kababayan. Dahil alam naman natin ang buong Mindanao, buong Samoro at lahat ng mga Muslim, kapatid nating mga Muslim mga kababayan ay talagang solid ang suporta nila kay Vice President Sara Duterte. Lalong-lalo na yung mga taga-Visayas at Luzon na sumuporta talaga sa mga Duterte mga kababayan dahil napakalaki ng pagbabagong ginawa ni dating President Duterte noong kanyang administrasyon mga kababayan. Dama talaga ng taong bayan ang pagbabago, no? Manila Bay, no? Boracay, mga tulay inayos, no? Mga droga sinugpo mga kababayan. Kitang-kita natin 'yon pag upo pa lang ni dating President Duterte ay yun nga ginawa ni dating President Duterte, nilinis niya at binago ang Pilipinas. Pero nung bumaba sa pwesto ito at pumalit si President Bongbong Marcos ay wala tayong naramdaman na aksyon. Parang walang naging pangulo ngayon at nagbalikan pa nga ang mga durugista mga kababayan, no? Sobrang dami ngayon ang
droga sa Pilipinas, mga kababayan. Parang naging pugad ulit ang ating bansa. Nasayang lang ang pinaghirapan ng dating Pangulong Duterte. Ayun lang mga kababayan ang ating reaction video dito. I-comment mo ang iyong reaction din sa comment section at huwag mo kalimutan na i-share ang video na ito para mapanood ng marami nating Pilipino saan man sulok na mundo. Maraming salamat mga kababayan at mag-ingat kayo lagi.